Siyempre, lagi po, napangako ko sa inyo, dun tayo sa mga positibong mga balita ho. Huwag tayong naku, yung mga DDS, mamaya na ho yan. Mamaya na natin painitin yung mga ulo ng mga DDS, mga bossing. Saan ba naman din tatakbo yan kapag hinay blood yung mga putrages na yan? Doon din po sa zero balance ni Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba? Dadagdag lang sa problema ng bayan pag pinainit natin ang pinainit ulo niya mga yan. Dito tayo! Ngayon, mga kababayan, mga boss, chipamo, ay putek. Sandali! Mali! No, iinit din pala ulo nyo dito. Bakit to? Ayan, laging magkasama ang Vice Presidente yata. At saka yung Chinese Ambassador sa Oriental Mindoro, mga bossing. Ayan, kung makikita nyo, bakit gano'n, Umpisa na ho ba ulit sila? Umpisa na ulit sila, mga boss chipamo, sir, nung mga ganyan. Ididikit nila ang Pilipinas sa China talaga? Kagaya nung si Marcoleta nung nakaraan. Sino ang kamiting ni Marcoleta? In-check na naman din, mga bossing. No? Kaya nanunumbalik talaga sa atin, mga kababayan, yung amoy ni Xi Jinping. Sabi ni Shiro Kalsaki, kaya nanunumbalik sa atin, mga kababayan, yung mga kataga nilang mga binibitawan na si Marcoleta, katagang binitawan nun? There is no such as West Philippine Sea. Ang Vice Presidente, pagtungkol naman sa West Philippine Sea, walang kuda. Walang masabi. Dahil nga ho, mga bossing, etong mga ito, mga pro-China naman talaga at kitang-kita natin at hindi nila tayo pwedeng sisihin kung sabihin natin na sila ay pro-China dahil yan naman po ang nakikita natin sa araw-araw na mga kinikilos nila. Biruin mo. Turnover ceremony ng eskwelahan, kinakailangan pa ba na nandiyan yung ambassador ng China? Sila ang gumastos, ipangangalandakan doon sa Oriental Mindoro. Ito, kasama namin ang China, kaya dapat huwag kayong magagalit sa China. Nako po. Napakadelikado para ho sa akin itong mga pagkilos na ginagawa nila. Kaya kailangan magising ang mamamayang Pilipino, magising yung mga DDS. Unless kung talagang ang mga DDS, ang mga hinayupak na yan, talagang gustong magpasakop sa China. Di ba? Okay, sige, walang problema. Pero ang matatalino, yung mga kakamping, tingnan nyo ho, nung nakita nila na tumindig si Pangulong Bongbong Marcos versus dito sa mga ito, hinangaan nila, sinuportahan nila. Eto, dati ang Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte, meron pang nalalaman yung putrages na yun na, sige, kapag ako nanalo, punta ako sa West Philippine Sea, ituro ko yung bandera ng Pilipinas. Natupad pa, nangyari ba? Wala naman. Halos po kabaliktaran lahat ang nangyari, mga kababayan. Halos kabaliktaran lahat ng nangyari. Di ba? Ang itunurok pala doon sa West Philippine Sea, yung mga building pala ng Chinese government. Sabi ni Music Stories, DDS, malapit na mabuwag. Sigurado, February, impeach si Sara. Chucky, sino pa? Wala ng amo, Tatay Digong, nakakulong na sa ICC. Sabi, baka magbebenta ng tikoy, kaya nandun yung mga tsekwa. Ewan ho natin dyan. Di ba? Importante, kailangan pa ba dyan? Ayan BP Sara, personal na dinaluhan ni Vice President Sara Duterte ang turnover ceremony ng multifunctional covered court. Leandro Panganiban, Senior, Tagumpay High School sa Pola Oriental, Mindoro, ngayong Lunes. Huwag mo sabihin, pati ang mga court na yan, pagawa pa ng China yan. Ng putik na yan. Kinakabahan ako dito sa mga galawan dito. Kapag ganyan, mga bossing, at ito ang mga nanalo, tapos sila Marcoleta nandiyan, naku po. Dito na lang ako forever. No? Siyempre, kaming mga nakatira dito, although 14 na taon na kaming nakatira dito, no? Yung misis ko, 20 years na, halos kalahati na nung kanyang buhay, dito na nakatira yun. Meron pa din kaming inaasam na uuwi kami at dyan kami
alam niyo magreretiro ho, 'di ba? Pero kung ganyan papasakop sa China, eh, dito na lang kami, 'di bale na. Ayaw namin makita yung mga magiging apo namin, ayaw namin makikita yung maging kaapu-apuhan namin nababatok-batukan lang ng mga Tsino. 'Di ba sayang naman yung mga, pinaglaban nung ating mga ninuno, sayang po yung ipinaglaban nung ating mga bayani, mga bossing, 'no? Kaya ho tayo namumuhay ng ganito, ng, tahimik o 'yan sa Pilipinas kaya po tayo namumuhay ng malaya, 'di ba? Dahil po doon sa mga bayani natin na hindi nila inisip kung buhay nila ang kapalit para sa ating kalayaan. Tapos ngayon, oh, eto, yung mga mismong mga malalaking tao pa, yang mga matataas na posisyon pa, ang mismong halos isubo na ang Pilipinas para sa China. Ako ho naniniwala mga kababayan na yung tarpaulin, yung dati yung kumalat na tarpaulin nakalagay, Pilipinas probinsya ng China. Ako para sa akin testing the water ng mga DDS ho yun. Testing the water ni Tatay Digong nila yun, eh, 'no? Subukan natin, kapagka nagpaskil tayo ng tarpaulin dito, ano kaya ang mararamdaman ng mamamayang Pilipino, 'no? Pilipinas, oh, probinsya ng China. Tapos sabay papakawalan nila ng mga video na maunlad ang China, maganda sa China, magaling ang Chinese government, et cetera, et cetera. Iniisip nila, siguro mas okay na magpasakop na lang tayo kaysa ganito mahirap ang bayan natin. Kaso ho hindi, nanindigan yung mga kakamping, nanindigan yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang nagsasabi lang naman na gusto nila na maging ano, probinsya ng China, mga DDS, eh. Gusto nila mag-ano, eh, masakop tayo ng ano, eh. Kasi mga duwagu yang mga yan, 'no? Pansinin niyo ho, tingnan niyo mga bossing, kapagka ho, 'no, kapagka ho naka-vlog tayo at China ang pinag-uusapan, ang sasabihin ng mga DDS diyan, 'no, "Oy Mark Ramos, oy kayong mga, sumusuporta kay Bongbong Marcos na gustong-gusto ng digmaan, eh, kayo ang una sa harapan, kami dito lang kami." Duwag! 'Di ba? Samantalang po yung mga bayani natin, eh, ayaw ni katiting, ni maliit na porsyon, ni maliit na porsiyento ng ating, kalupaan kahit katubigan pa ho. Ayaw masakop ng ibang bansa. Kaya po, 'no, ayun pinaglaban nila tayo tapos dito sa panahon natin, yung mga DDS, "Oh, kayo na lang ang lumaban." Eh, ako ho, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon at kung aabot tayo sa punto na ganyan, bakit hindi po, 'di ba? Eto yung panahon na tayo naman ang babawi, 'no, para sa mga susunod na mga henerasyon natin. O tingnan mo, oh, pagbubukas pa lang turnover ceremony ng multi-function covered court. Kailangan pa nandiyan yung ano, nandiyan pa yung etong si Chekwa, oh. Sabi masama, iba yung ano, talagang malapit na kayong mapasa amin ha. Oh, 'di ba? Eh, yung mga ganyan 'no, simpleng mga daluhan lang po 'yan, eh, 'no? Tapos sasabihin, "Oh, China po ang nagpagawa." Aray, yari.